Mga kamusang, ito po yung tinatawag na mutya ng tubig. Ang tubig na naging bato po. Sa mga nag-aaral ng mga bato, sa mga jade stone, ay may pangalan po ito, no? Pero hindi po natin malaman kung ano talaga tawag dito. Pero sa pag-aaral sa spiritual, tulad sa amin, mga antingero, mga manggagamot, ito po yung tinatawag na mutya ng tubig na naging bato. Ayan po mga kamusang, hindi po lahat ng mga mutya ay itsura ay julin o hugis julin. Meron mga mutya na ganito mga kamusang. Ayan po, ito na sobrang puting-puti. Ito po mga kamusang, ang mutya ng tubig ay nakasama o nasama sa 4 na elemento na malalakas. Ang tinatawag na mutya ng apoy, tubig, hangin at lupa. Ito po, ang tubig na ito ay ginagamit po namin depensa sa mga masasamang tao. At kung sino man ang magtatangan nito, may proteksyon po ito sa bala at may proteksyon rin po ito sa mga itak o patalim. Depensa po sa mga disgrasya. Ito po ang bisa niya. At may gamit rin po ito mga kamusang na pampaswerte po. Pampaswerte po sa mga nagtatangan na mag-a-apply ng trabaho o di kaya sa mga negosyante. May dala po itong panghalina, pampaswerte po. Ito yung mutya ng tubig. Ito rin yung kinakarga rin sa pagkasa ng bao, na mga kakaibang mga bao tulad sa walang mata, walang bibig, o isang mata, isang bibig, 3 mata, isang bibig. Ito po yung mutya ng tubig. At ito naman po mga kamusang, ito po yung kidlat po ito mga kamusang. Ang kidlat po ay hindi lahat matulis. Maraming mga hugis ng kidlat mga kamusang. At hindi lang po lahat basihan natin sa paggamamagnet ay kidlat na. Ang basihan po dito ay aura mga kamusang. Ang kidlat po ay ginagamit tulad sa amin na nanggagamot. Ginagamit po namin depensa sa mga mambabarang o mangkukulam na gumagambala po sa amin at sa panggamutan po namin. Ito yung ginagamit namin pang kuryente, pang sunog, pang latigo sa spiritual na kumbate. Kung magre-revuelta yung mangkukulam o mambabarang, ito yung ginagamit rin namin depensa sa aming sarili. Sa physical protection po mga kamusang, ito po ay may kalakasan, liksi at bilis na makakataglay ang isang tao na magtatangan ng mutya ng kidlat. At may proteksyon rin sa lihis ng bala, sa lihis sa bala at sa itak rin o sa patalim. Ito yung taglay niya mga kamusang. Ito yung kidlat. Magnetic po ito mga kamusang. Ay, natumba na. Ayan mga kamusang. Ayan. Pero hindi po natin basihan po ang magnet o hindi siya magmamagnet. Ang basihan po dito ay pag-aura po natin. Yung nagbibigay ng parang tinutusok yung mga palad mo, daliri mo, hinihigop yung kamay mo. Yan po ang senyales na buhay o tunay ang hinahawak mo na gamit mga kamusang. Depende naman po sa mga iba, nagtatanong kung
mayroon akong kidlat na nakuha sa puno. Mayroon akong kidlat na nakuha sa puno. Hindi po siya magnetic. Dahil ang nahigop ng kidlat, pag sumabog po ang kidlat sa puno, doon po siya hihigop lang sa puno. Maliban lang po kung dediretso siya sa gitna ng puno, pailalim papuntang mga kaugatan ng puno. Doon, kung doon siya sisiksik, hihigop po siya ng mga buhangin o lupa sa kung saan po siya nakapwesto o saan po siya nakatama. Kung nakatama siya sa puno, doon sa puno lang siya hihigop ng pagbubuo sa katawan niya. Ay yung puno na yan ay magiging bato siya. At yan yung tinatawag na rin na isang petrified wood na kidlat. Yan po mga kamusang. Hindi naman po namimili ang kidlat kung saan sasabog o tatama. Ang iba kasi ay na mindset na puno lang talaga ang tinatamaan ng kidlat. Pero hindi nila alam, ang kidlat ay napakaraming sumasabog na kidlat doon po sa dagat. Ang kidlat ay minsan lang po tumatama sa puno, sa tao, sa sasakyan, sa bahay o saan man. Hindi po namimili ng oras o lugar ang kidlat kung sasabog. Yun mga kamusang, maraming salamat. Mapagpalang gabi sa lahat-lahat.